Nang maipasok si Angel sa isang kwarto, ay isinara na ng mga lalaki ang pinto. Naiwan sila ni Brandon doon. Galit na sinipa nito ang dahon niyon. Kainis, ganito na ba kadaling kumuha ng tao ngayon? At bakit ba paborito yata akong target ng mga kidnappers? Hindi siya nakaimik. Sa pagkakataong yon, parang gusto niyang mahiya sa sinabi nito. Naghalo-halo na ang iba't ibang emosyon sa puso niya. May takot sa pwedeng mangyari sa kanila sa mga kamay na mga kumuha sa kanila. Paano kung tuluyan na sila sa mga susunod na sandali? Hindi man lang niya nalaman kung sincere ito sa mga huling sinabi nito sa kanya. Nang lumapit ito sa kanya ay bahagya siyang nakayuko. Natahimik ka. Natatakot ka ba sa maaaring gawin nila sa atin? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Bagamat may gusto siyang itanong dito. Did you really love me? Ngunit hindi niya na itanong yon dahil napaka-awkward ng sitwasyon. Kaligtasan lang nila ang dapat nilang isipin ng mga sandaling iyon. Wala silang maaaring gawin dahil kinuha ng mga ito ang bag niya at ang mga cellphones nila. Ang tanging nabibit niya ay ang plastic na kinalalagyan ng Christmas gift sana niya para sa binata. Sa sobrang nervyos niya kanina sa kotse, iyon na nayakap niya at hindi na niya binitiwan. May balot ka siguro, no? Mahinang sabi niya. Pinipilit lamang niyang pagaanin ng takot na lumulukob sa kanya. At siguro, kaya nagagawa pa niya magbiro ay dahil kasama niya ang binata. Ako pa ang sinisi mo. Hindi ba't ikaw ang buwan naman, no? Kung hindi kita kasama ngayon, iisipin kong pakana mo na naman to. How dare you accuse me of that? Asik niya rito. Ang sabihin mo, mayabang ka kasi, kaya takaw kidnap ka? And that's the price you have to pay for being a Rodriguez. Lumapit ito sa kinauupuan niya. Iniiwas niya ang kanyang tingin dito. Gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili dahil tila may naghahabulan sa puso niya nang lumapit ito. Nasa isang lugar silang dalawa. Silang dalawa lamang ang maituturing na magkakambi. Hindi nila kilala ang mga taong kumuha at may hawak sa kanila ngayon. Kakambal nila ngayon ang takot na anumang oras ay maaaring may mangyari sa kanila. I have a feeling na ikaw lang ang target nila. Siyempre, billionaire son ka. Nadamay lang ako dahil buntot ka ng buntot sa akin. Nakasimangot na sabi ni Angel. Nang lingunin niya ito, ay hindi maipinta ang mukha nito. Don't worry, sisiguruhin kong hindi ka nila idadamay sakaling tapusin nila ako. Tila yamot na sabi nito, saka tumayo mula sa kinauupuan nito at humakbang palayo sa kanya. Katahimikan ang namayani sa kanila. May napansin nitong stereo sa isang sulok ng kwarto. Binuksan nito iyon. Gusto siguro nitong basagin ang nakaiilang na katahimikan para namang nananadya. Ang pumailan lang na awitin na tila sa kwento na paghingi ng tawad sa taong minamahal. Hindi niya alam kung sino ang kumanta niyon at kung ano ang title. Pero ang mga lyrics parang bagay na bagay sa kanila. Sinabayan iyon ng binata, saka lumingon ito sa kanya. Sa inis niya ay pinihit niya ang stereo at inilipat sa ibang station. Gusto niyang matawa na makita niya kung paano kumibot ang bibig nito. Maya-maya ay nahulog ang gift na nasa paper bag na hawak nito. Dinampot niya agad yon. Mukhang special ang gift na yan. Hindi mo na iwalay sa katawan mo. Talagang special dahil para sa boyfriend ko ito. Sabi ng dalaga. Boyfriend? Baka naman makabelieve boyfriend na naman yan. Katulad ng makabelieve husband mo? Bakit imposible bang magka-boyfriend ako? Nakaingos na wika niya. I asked Denise kung may boyfriend ka na at sinabi niyang wala. She even told me na hindi naman totoo ang mga sinabi mong marami ka na nakarelasyon. Ang totoo, hindi ka raw nagka-boyfriend kahit minsan. She can read you like a book kaya naniwala ako sa kanya. Kahit si Warren raw, hindi mo boyfriend yun, kundi a gay friend na kinuntsaba mo para palabasing boyfriend mo siya. Natigilan ang dalaga. Si Denise talaga na yan. Ipinagkakanulo ako. Hindi ko ibibigay sa kanya ang Christmas gift na binili ko para sa kanya. Sa loob-loob niya. Magkano ba ang ibinayad mo kay Denise? At kung ano-anong sinabi niya sa'yo? Wala. Concerned lang sa'yo ang kaibigan mo. She wants you to be happy. I am happy. Nagka-boyfriend nga ako habang nasa Venice ako. I met a Filipino-Canadian painter there. We had dinner. The next day, nagkasama kami. Will you stop this lies, Angel? Wag mo nang palabasin sa akin na ganyang klaseng babae ka na. I know that deep inside you, a big part of you remains the angel I know. Siguro nga, may mga nagbago.
Mayaman ka na, sophisticada, at mataray. But if you're going to ask me, mas gusto kong Angel noon. With that long hair, sweet smile, with a simplicity that I love. Ang babaeng hindi ko nakita sa kahit sinong babaeng nakilala ko. Napalunok siya. Tumama sa puso niya ang sinabi nitong iyon. Humaplos. Siguro nga, you didn't love me enough para makalimutan mo ang ginawa naming magkakabarkada sa'yo at para maniwala ka pa sa akin ulit. Pero bago tayo tapusin ang mga kidnappers natin, I want to tell you something. Mas nanaisin ko pang mawala kaysa magpakasal kay Junie. Napatunga nga naman si Angel. Touch naman ako, parang totoo. Mahinang sabi niya. Alam mong ipinahanap kita dahil nakita ko pala ang ad ko sa newspaper. Seryosong sabi nito. Inignora ang sarcasm niya. Pati ang tinig nito parang napakalamlam. Dapat, noon pa lang ay narealize mo nang mahal kita kung hindi mo ko pinagtaguan. Why would I still believe you samantalang nalaman ko ng head over heels ka kay Junie Castro? Besides, masyadong masakit ang loob ko noon para magpakita sa'yo. Pinigilan na rin ako ni na tatay at ng lolo ko. Yun lang naman daw ang tingin nyo sa mga babaeng katulad ko. Madaling paikutin, masarap paglaruan. By that time, alam ko na rin buntis ako. Natakot akong i-deny mo lang ang bata. Dalawa pa kami magmumukhang kawawa. Hindi mo ako lubos na kilala, Angel. Hindi ko gagawin yun. And I have the right to know about it. Nabuo lang naman ang batang yun dahil sa paglalaro mo sa pagkahibang ko sa'yo. Nakakapagnit-ngit pang isiping pinaglaruan mo na nga ako. Sinamantala mo pa ang pagtitiwala ko. Hinayaan mo pang may mangyari sa atin sa Quezon? You were too clever, hitting two birds with one stone. May padrama-drama ka pang tatapusin ng sarili. Kunwari kung hindi kita sasagutin. Ako naman si Hibang, nataranta. I believe you when you told me you cared. Para akong hibang na nangarap ng gising. Imagine? Ako, minahal ng isang bilyonaryo? Feeling Cinderella at Princess Diana ako habang ini-imagine kong ikakasal ako sa isa sa most sought after bachelors ng Pilipinas. Yun pala, habang nangangarap ako, kasama mo si Junie sa isang romantic cruise bilang price ng pagkakapasagot mo sa akin. I was only 21 then, Angel. Sabi nito, young and a thrill seeker. Kami ng barkada ko. Everybody had a crush on Junie. Pero nang magkaroon na kami ng relasyon, kahit ako, nagtataka sa sarili ko kung bakit ikaw ang namimiss ko habang magkasama kami. Probably, I was just confused. The feeling was new to me. Dahil hindi ko pa naman talaga naramdaman yon kahit sa sinong babae. Kaya nga naging on and off ang relationship namin ni Junie dahil naguguluhan ako sa sarili ko. Lalo na noong hindi na kita makita habang nagtatagal. Para na akong mahihibang noon sa kakahanap sa'yo. Ayokong amining hindi totoo ang lahat ng ginawa ko sa'yo. I mean, when I gave you flowers, totoong gusto kong bigyan kita ng flowers. When I told you you were special, I meant it. When I made you mine, it was because I love you. Hindi ko palang siguro na-realize yun noon because I really didn't know what love was. I don't believe you. Ano ang pwede kong gawin para maniwala ka? Tinangka nitong hawakan ng kamay niya, pero umiwas siya. Baka sobrang guilt lang ang nararamdaman mo. Kaya naiisip mo ako dahil nalaman mo nag-attempt ako na tapusin ang sarili ko. That was what I thought, too, Angel. But it was not just guilt. It's because I loved you. Bakit pa ayaw mong maniwala? Dahil sa simula pa lang, isira ka na sa akin. Kung kani-kaninong babae ka na, Link, alam ko yun. Hindi ako playboy, Angel. Walang hindi playboy sa grupo ko. Mayroon. Ako. I only love one woman. For the past 5 years, siya lang hinanap ko. Of course, nagkaroon ako ng relasyon sa iba. And it was because sa pagkakaalam ko'y wala ka na. Kung susundin niya ang udyok ng puso niya, yayakap siya sa binata at sasabihin niya gusto niyang maniwala rito. Pero bago niya magawa yon ay bumukas na ang pinto. Sumungaw ang 4 na lalaki. Napaurong siya palapit kay Brandon. Anong kailangan niyo sa amin? Tanong na binata sa mga ito. Ransom? Sabihin niyo kaagad para matapos na to. Ako mismo ang magpapang-withdraw. Hindi pera ang kailangan namin sa iyo, Rodriguez. Sabi ng pinakamalaki sa mga lalaki. Kung hindi pera, ano? Ikaw, may umaarbor sa'yo. Kinabahan si Angel para sa binata. Lalo na nang lapitan ito ng 3 sa mga lalaki. May hawak na baseball bat ang isa. Napayakap siya rito. Uy, parang sina Vina at Robin pa pala ang dalawang ito. Sabi ng maskuladong lalaki.
Anong Vina at Robin? Hindi na uso yun. Julia at Joshua na ngayon. Natatawang sabi ng kasama nito. Huwag niyo kaming sasaktan. Ibibigay namin ang kailangan niyo. Pakiusap niya. Lumayo ka sa kanya, Miss Beautiful. Sabi ng isang lalaki. Ano bang kasalanan ni Brandon sa inyo? Malaki. May isang babaeng in love sa kanya pero tinanggihan niya. Hindi matanggap ng babaeng tinanggihan siya ng lalaking yan. At ang babaeng yun ay anak ng boss namin. Kaya ipinatatapos ang lalaking yun sa amin. No, wag, please. Iniharang ni Angel ang kanyang katawan sa binata. Angel, ano ba? Lumayo ka sa akin. Baka madamay ka. Sabi nito sa kanyang halos itulak na siya nito. No, niyakap niya ito. Hindi ko kayang tingnan sinasaktan ka nila. Hindi ba ganun din ang gusto mong gawin sa akin noon? Makakaganti ka na sa akin nang hindi ikaw ang gumagawa. Pwede bang tumigil ka, Brandon? Sabay niya rito. Miss, boyfriend mo ba yan? Napatingin siya sa binata. Hindi niya nasagot agad ang tanong. No, anang binata. She's not my girl. Kaya wag niyo siyang idamay rito. Galit nga sa akin yan. May kasalanan din ako sa kanya. Matutuwa pa ngayon kapag tinapos niyo ako. Brandon, ano ka ba? Naiinis na saway niya rito. Hindi mo naman pala boyfriend yan. Bakit nag-aalala ka pa para sa kanya? Anong maskuladong lalaki. Hindi ka pala namin dapat tinangay dahil hindi ka naman pala kaluano na mayabang na to. Boyfriend ko siya. Wala sa loob na nasabi ng dalaga. Aywan niya pero takot na takot siya para kay Brandon. Kahit ano ay gagawin niya na mga oras na iyon para lang mailigtas ito. Talaga? Boyfriend mo tong mayabang na to? Oo, sabi. Kaya wag niyo na siyang gantihan. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Hindi niya mapaniwala ang magmamakaawa siya sa mga taong ito para kay Brandon. Naalarma siya na makita niyang makahulugan ang isihan ng mga lalaki. I'll give you money. Kahit magkano. Wag niyo nalang gawin ang utos ng boss niyo. Muling nag-usap ang mga mata ng mga lalaki. Angel, wag kang magmakaawa sa mga lalaking yan. Galit na saway sa kanya ni Brandon. Tatapusin ka na nga. Pride mo pa rin ang pinaiiral mo? Singhal niya rito. Mukhang mahal na mahal ka nitong girlfriend mo, Rodriguez ah. Sige nga, kung talagang boyfriend mo itong si Rodriguez, patunayan mo sa amin. Hamon na maskuladong lalaki sa kanya. Halikan mo nga siya sa harap namin. Napatda siya. Hakalikan niya si Brandon sa harap ng mga lalaking ito. Napatingin siya sa binata. Umiling ito na parang sinasabing wag siyang sumunod sa sinasabi ng mga ito. Baka sakaling pumayag kami sa ipinapakiusap mo, miss. Mababait kami sa babae. Kaya lang, paano mo kami mapapaniwalang boyfriend mo lalaki na to kung hindi mo magawang halikan siya? Nataranta na siya. Kung ang halik lamang niya ang magliligtas kay Brandon, ay bakit hindi niya gagawin? Muli siyang humarap sa binata. Niyakap niya ito. Hinawakan niya ang mukha nito at saka tinitigan niya ito. Saka iniabot niya ng halik ang mga labi nito. The kiss only lasted for seconds. Ngunit naramdaman niya ang kamay ng binata sa likod niya. Hindi rin niya akalaing magagawa niya iyon sa harap ng ibang taong upang protektahan lamang ito. Ngunit nagawa niya yon. Naniniwala na siguro kayo ngayon, sabi niya sa mga lalaki. Medyo hindi pa rin. Sagot ng maskuladong lalaki. Mukhang hindi pa rin makakaligtas sa amin ang mayabang na to. Isa pa, hindi naman kami papayag na walang mangyari pagkatapos namin kunin kayo. Napakapit siya sa braso ni Brandon. Huwag niyo kaming pagdaruan. Kung ano talaga ang kailangan niyo sa amin, gawin niyo na. Galit na sabi nito sa mga lalaki. Okay, nagmamadali na itong lalaking to, sabi ng isang lalaki. Pumorma ang mga kasama nito. Pinalibutan ng mga ito ang binata. Iprinotekta naman ni Angel ang kanyang katawan dito. Please, kung ano man ang kasalanan niya, patawarin niyo na siya. Hindi naman siya masamang tao. Gusto mo ba talagang saluhin yung boyfriend mo? Tanong ng isang lalaki. Oo, kahit siya ay nagtataka sa mga kaya niyang gawin para kay Brandon. O sige, saluhin mo yung boyfriend mo. Libangin mo kami. Sumayaw ka sa harap namin. What? Napatingin siya kay Brandon. Humihingi ng saklolo rito. Ngunit paano siya hihingi rito ng saklolo kung ito nga ang target ng mga lalaking ito? Sasayaw lang naman na. Yung katulad ng ginagawa ng mga babae sa resto bar. Sabi pa ng isa pang lalaki. Nahihibang na kayo? Galit na sabi ni Brandon. Wag mong sabihin gagawin mo yun, Angel. I'm afraid I have to. Sabi niya. Kapag pumayag ba ako, pakakawalan niyo na kami? Oo. Mabilis na sagot ng lalaki. Kalilimutan na namin ang mga atraso ni Rodriguez. Sige, magsasayaw na ako. Tumayo si Brandon para pigilan siya. Ngunit hinarang ito ng baseball bat
na hawak ng isa sa mga lalaki. Pinuksan ng lalaking ang lumang stereo sa likuran nito. Naganap ito ng mabagal na tugtog. Angel, you're crazy. You don't have to do that. Ngunit hindi na niya pinakinggan si Brandon. Ang importante ay mailigtas na ito at makaalis sila ng lugar na iyon. Mas mabuti na yung magsayaw siya ng ganoon kaysa hatawin ng baseball bat ang lalaking pinakamamahal niya. Kapag nawala o nabal na ito ay parang hindi niya kakayanin. Magsisimula na siya ng pikit matang pagsasayaw nang biglang bumukas ang pinto. 3 lalaki ang pumasok roon, nagtatawanan at nagpapalakpakan. Napatla siya na makilala niya mga ito. Kilala niya mga ito. Nakipagbungguan pa mga ito ng palad kay Brandon. That's enough. The show is over. Kawawa naman si Angel, mukhang hihimatay na sa takot at tensyon, sabi ng isa sa 3 lalaking bagong pasok. Hindi siya pwede magkamali. Ang mga kaibigan at dating barkada ni Brandon ang mga dumating. What's going on here? Nagugulumihan ang tanong niya sa mga ito. Ginood time ka lang namin, Angel. Sagot ni Maynard. Ginood time na naman? Galit na wika niya. Oo, tumatawa pang pakli ni Maynard. Ang ibig sabihin, hindi totoo ito? Sorry kung tinervyos ka. Gusto lang namin tulungan itong kaibigan namin. He's desperate to win you back. Kaya lang, ayaw mo na rin siyang paniwalaan at bigyan ng chance na ipakita sa iyo kung gaano kanya kamahal. Kaya naisip namin gawin ito. Ang ibig sabihin, kasabot ba si Brandon dito? Of course. Planong kanya to eh. Kumpirma ni Brent. How dare you? Galit na binalingan ni Angel ang binata. Iyong pihit niyang iyon ay nagpupuyos ng damdaming ginamit niya. Ang martial arts, know-how niya rito. Ngunit ayaw, agad na nakailag ito. Hey, wait Angel, don't get mad at me. Sabi nito habang patuloy na umiilag. Nang sa wakas ay mahawakan nito ang braso niya, ay hindi na siya nakawala pa rito. Anong don't get mad at you? Pagkatapos nitong ginawa mo, natakot ako. Ninervyos dahil naniwala akong totoong nakuha tayo. Yun pala, all along? Alam mong palabas lang ang lahat ng ito? Kung ano-anong ipinapagawa niyo sa akin? Patuloy na ang galit niya. Pilit niyang sinuntok sa balikat ang binata. Halos magkanda iyak siya sa galit dito. Samantalang sina Brent, Maynard at Juan ay nagtatawanan, pati na ang mga tauhang kanina lang ay nagdulot ng malaking takot sa kanya. I hate you, Brandon! I hate you so much! Bakit ba parati mo na lang akong pinaglalaruan, ha? Don't get mad at us, Angel, sabi ni Brent. Tinulungan lang namin si Brandon. Ilang years ka nang hinahanap niyan. Now that he'd found you, hindi na papayag yan na mawala ka. Alam namin galit ka sa amin, Angel, sabi ni Juan. Sabi nga ni Brandon, may kasalanan kaming lahat sa'yo. Para kay Brandon, hihingi kami ng tawad sa'yo. We're sorry you lost your baby. Siya ang gigil na gigil kay Junie noon. Come on, guys, enough! Baka lalong magalit sa akin si Angel niyan. I think we have no business here anymore, guys. Sabi ni Brent kina Maynard at Juan. Let's give them their much-needed privacy. Okay, you have all the time in the world. Pilyo ang ngiting sabi ni Juan. Pare, ngayon ka lang namin aalalayan. Kapag hindi pa sa wedding ang punta ng usapan nyo, di mo na maaasahan ang tulong namin, sabi ni Maynard bago magkakasunod na lumabas ng pinto ang mga ito. Hindi pa rin humuhupa ang galit niya sa binata. Matalim pa rin ang tingin niya rito. Ang totoo, malayo ang pagitan nila. Sabi ko na nga ba, hindi pa rin kayo nagbabago magkakabarkada. Sila lang, hindi ako. Nangingiting sabi nito. At nakakuha mo pang tumawa? Lumapit ito sa kanyang ngunit umatras siya. Don't you dare touch me again. Naiinis ako sa'yo. I'm sorry. Desperate na talaga ako mapatawad mo at mapaniwalang ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Pabagsak na ang career ni Junie at naisip daw niyang gamitin ako para hindi naman siya magmukhang kawawa. Gusto niyang palabasing kaya siya nawala sa circulation ay dahil mag-aasawa na siya. Pero nag-apologize na siya sa akin. Nahihiya nga lang daw siyang humarap sa'yo ngayon. Lalo na nang sabihin kong black belter ka ng taekwondo. Hindi na niya napigilan na matawa. I want to marry you, Angel. I'm begging you to marry me. Siya na ang lumapit dito. Pinaglaruan niya ang collar nito. Dapat pinatapos na talaga kita noon eh. Kaya lang, hindi ko talaga kaya. Noong ipinakuha kita, hindi naman talaga ako nag-e-enjoy na paglaruan ka. Nag-e-enjoy ako nakikita kita. Saka yung mga tauhan ko, hindi naman talaga marunong humawak ng armas sa mga yun. 3 lang doon na marunong dahil makabanday lang sila sa islang yun. Mga workers yours sa farm. Dinala ko lang sila sa isla para takutin ka. I know. Arito,
Actually, hindi naman ako sa kanila natakot kundi sa'yo. Saka si Warren. Naglaro lang kami ng chess sa loob ng bedroom ko para makita ko kung magsasalos ka. Alam ko, dahil mas makapal pa ang eyeliner niya sa'yo. Nagkatawanan sila habang nakakulong siya sa mga bisig nito. Hindi ka ba napikon sa mga ginawa ko sa'yo sa isla? Hindi bale, makakaganti naman ako sa'yo kapag kasal na tayo. Sabi nito, what do you mean? Gusto mong simulan ko na ngayon? Don't dare me, Brandon. Palaban na ako ngayon. I don't believe you. Si Dennis mismo nagsabi sa akin na ikaw pa rin ang angel na minahal ko noon. He planted a kiss on her forehead habang paulit-ulit na sinasambit na mahal siya nito. Ilang buwan pa ang lumipas ay isang engrandeng kasalan ang ginanap mismo sa isla. Sobrang saya ni na Brandon at Angel dahil sa wakas napatunayan na nila sa isa't isa na wala na makakapagpahiwalay pa sa kanila. Hindi man naging maayos ang relasyon nila noon at nagkahiwalay man sila, ngunit tadhana pa din ang nagtagpo sa kanila. At pinangako nila sa sarili na bubuo sila ng isang masayang pamilya kasama ng mga magiging anak nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.